Colonial TV. Gaya ng inaasahan ni Andre, naputukan siya ni Steph sa ginawa niyang pagtalikod sa planong napagkasunduan nila. Nang gabing iyon din ay nagtungo ito sa bahay nila para lamang dakdakan siya. Nakakainis ka. Ang tinutino ng usapan natin. Simpleng instructions lang, hindi mo pa nagawa. Anito. Anong magagawa ko kung dinigsa ako ng mga fans ko? Tatawa-tawang pagdadahilan niya. Ikaw nga, Andre, tigil-tigilan mo ako. Para namang hindi kita kilala. Madali mo mapapaalis sa mga yon kung gugustuhin mo. Ngumisi siya. Totoo naman kasi ang sinabi nito. So what happened? Bakit biglang nabahagyang buntot mo? Right, like that would ever happen. For your information, hindi nabahag ang buntot ko. Kaya nga ako nagtatanong, why didn't you follow through? Ang linaw ng plano natin. Every 2 minutes yata ay hinuhulog ko ang table napkin ko, pero hindi mo naman ako pinapansin. Iyon pala, may kaharutan ka ng mga kolehiyala sa mesa mo. Mabuti na lang at hindi nakahalata si Fiel. Agaw niya sa alam niyang sasabihin ito. Siya ang dahilan, dagdag pa niya. What? He decided to be honest with her. Naman Steph, malayo pa ang Semana Santa. Bakit gusto mo na akong pagpenitensyahin? Sinundan niya ng sinabi ng ubod ng habang litanya tungkol sa first impression niya kay Fiel. Ang yabang mo, maganda si Fiel. Kulang lang siya sa fashion sense. Pero ang mas mahalaga ay mabait siya. That's more than I can say for you. Bakit? Mabait din naman ako ah. Kung hindi ako mabait, papayag ba naman ako sa kakaibangan mo? Mula nang sugurin siya nito sa bahay ay noon lamang umaliwala sa mukha nito. So you're still in? Naninigo ng tanong nito. Of course, I gave you my word, didn't I? Great, sabi ko na nga ba, maaasahan talaga kita. Ginugol nila ang mga sumunod na minuto sa pagbuo ng panibagong plan of attack. Malinaw na nakasaad sa desk planner ni Fiel na Sabado na kinabukasan. Hindi siya makapaniwalang kay bilis ng lumipas ng mga araw. Noon lamang niya na malayang nakaisang linggo na pala siya sa AFFI. Sa HRD siya nakadestino gaya ng gusto mangyari ng kuya niya. Management trainee ang designation niya at nagre-report siya sa ilalim ng VP for HRD. Naalala niya ang sinabi ng boss niya noong unang araw niya roon. To be honest with you, I don't know what to call you. Miss Alcantara ba or Ma'am Fiel or just Fiel? Natatawa na naiilang na sabi nito. Naiintindihan niya kung bakit nagkahaganon nito. Isa siyang Alcantara subalit sumasa ilalim siya sa autoridad nito. Kung siya marahil ang malalagay sa sitwasyon nito ay malamang na maaasiwarin siya. Fiel na lang, nakangiting sagot niya. Then by all means, call me Alice. Mabuti na lamang at madali nilang nalampasan ng inisyal na awkwardness na iyon. Ngayon, bagaman nasa adjustment stage pa rin siya, ay masasabi niyang nasisiyahan siya sa ginagawa niya. Marami kasi siyang natututuhan at marami siyang nakakasalumuhang iba't ibang uri ng tao. Hindi kagaya ng sa Cavite na limitado lamang ang taga-Divine Child at mga kawaksi nila sa bahay ang kadalas nakakausap niya. Doon lamang kasi sa dalawang lugar na iyon umiikot ang kanyang mundo. Nasa ganong pag-iisip siya nang sumungaw sa pinto ng kanyang opisina ang assistant niyang si Maria Luisa. Yes, Malu? Tanong niya. Iyon ang gusto nitong itawag niya rito. May ipag-uutos pa ho ba kayo, Ma'am Fiel? Wala na, you may go. Nakangiting sabi niya. Alam niya ang pagpapaalam ang pakay nito kaya siya sinadya nito sa kanyang opisina. Pasado 5:00 na ng hapon at mukhang handang-handa nang umalis ito. Iba na ang ayos ng buhok nito. Kung kanina'y bale walang nakaklamp lang ito, ngayon ay nakaladlad na iyon. At hindi lamang basta nakaladkad. Halatang pinag-aksihan nito ng oras sa pag-ahod at paggahod ng mga brush ng buhok nito para maging maganda ang bagsak niyon. Halata rin nakapag-retouch na ito ng make-up. At ang kulo nito, hindi man umaalingasaw ay hindi rin maaaring hindi mahagip ng kanyang pang-amoy. Kayo ma'am,
Hindi pa ba kayo uuwi? Wala ba kayong gimmick? Tanong nito. Maya-maya rin siguro uuwi na ako. Sagot niya. Okay, bye po. See you on Monday. Yes, see you on Monday. Nang makaalis na ito ay sinapon niya ang kanyang pisngi at napatingin siya sa kanyang kasuotan. Hindi niya maiwasang ikumpara ang suot niya sa suot ni Malu. Nakakahiya mang aminin pero mas matinupang manamit ang assistant niya kaysa sa kanya. Hindi lingid sa kanya na nagiging tampulan na siya ng mga biro ng mga empleyado nila. Isang beses, pagbukas niya ng pinto sa stairwell ay nalunigan niya ang nagtatawa na ng ilan sa mga ito. Nasa ibang palapag siya kaya hindi siya napuna ng mga ito. Subalit dinig na dinig siya o mas tamang sabihin ang itsura niya ang nalilibak ng mga ito. Daig pa raw niya ang isang Betty La Fea. Kung sino man ang babaeng iyon ay wala siyang kaide-ideya at parang ayaw na rin niyang malampan at dahil tiyak na hindi siya matutuwa. Ugali niyang maghagdan kung isa o dalawang palapag lamang ang kailangan niyang tanghakin. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi siya tumuloy sa stairwell at gumamit na lamang siya ng elevator. Aaminin niyang napahiya siya at bahagya nasaktan sa mga naririnig niya. Noon lamang nangyari iyon sa kanya. Dati naman kasi ay naging balakid sa kanya kung paano siya manamit. Basta decent at komportable ang suot niya ay ayos na sa kanya. Palibhasa, hindi niya namulatan sa sumabay sa moda. Itinanim ni Lola Milagros sa kanyang isip na hindi mahalaga ang panlabas na anyo ng isang tao. Ang importante ay kung gaano kalinis ang kalooban nito. Pero ngayon, pagkaraang muni-muni ay magpatagtanto niyang kailangan niyang makapagbigay kung ayaw niyang patuloy na pagkatuwaan siya ng mga tao. Pati na rin ang mga empleyado niya. Wala na siya sa probinsya at iba na ang kalakaran sa lungsod kung saan mapagmata ang mga tao. Kung ayaw niyang mapuna, ay dapat huwag siyang gumawa ng bagay na kapuna-puna. Sa madaling sabi, kailangan niyang iayon ng estilo ang laman ng kanyang kabinet. Bago pa magbago ang kanyang isip ay dinampot niya ang auditibo at pinindot ang local number ni Steph. Inalok na siya nito noon na samahan siyang mag-shopping, subalit tumanggi siya. Ngayon itatanungin niya kung bukas pa ang alok nito. Alam niyang kakailanganin niya ng tulong nito sa pamamili dahil wala siyang ideya kung saan at paano siya magsisimula. Pagdating sa fashion ay wala talaga siyang kaalam-alam. Baka kung ano pang mabili niya kung mag-isa lamang siyang tutungo sa department store. Hindi nagtagal ay narinig niya ang tinig nito sa kabilang linya. Pagkaraang batiin nito ay sinabi niya ang dahilan ng pagtawag niya. Mabilis sa pumayag ito nang iyain niya itong mag-shopping. Ang sabi nito, bukas sa bukas din daw ay sasamahan siyang mamili nito. Ganun nga nangyari. Kinabukasan, maaga pa lamang ay tumulak na sila patungo sa Makati. Malaking convenience na nasa bahay nila ito nakatira dahil hindi na nila kailangan magkita pa sa kung saang lugar. Sa isang mall na kung tawagin ay Glorieta siya dinala nito. Ayon dito, magsasawa raw siya sa dami ng mga boutiques doon. Natuklasan niyang hindi eksaherasyon lamang ang sinabi nito dahil halos mauta siya sa dami ng mga tindahan ng damit at sapatos na bumungad sa kanya nang marating nila ang lugar. I'll take you to all my favorite store. Okay lang ba yun sa'yo? Sige. Iyon lang at excited na hinawakan nito ang kanyang kamay. Kung saan siya dadalhin nito ay alam naman nito at ito nakakaalam. Hindi na niya mabilang kung ilang pasilyo ang nakilukaan nila. Kung pababalik-balikin siya sa pinagmulan nila ay hindi niya magagawa kahit doon nakasalalay ang kanyang buhay. Urban & Co. ang pangalan ng unang tindahan na pinuntahan nila. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng tindahan. Pagbaling niya kay Steph ay nagulat siya nang makitang kip-kip nito ang ilang piraso ng nakahanger na damit. Try this on. Nito. Magpoprotesta sana siya at gusto niyang sabihin dito na masyadong makulay at tila tinipid sa tela mga napili nito. Pero hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Sa halip ay hinila siya nito patungo sa fitting room. Halatang walang balak ito na tumanggap ng sagot na hindi mula sa kanya kaya nagpataanod na lamang siya. Ang unang nadampot niya pagpasok niya sa fitting room ay isang bestida na mapusyaw na asul ang kulay. Hanggang sa palda na 2 pulgada bago umabot sa tuhod ang haba.
Saglit na nag-atubili siyang isukat iyon dahil sa tingin niya ay hindi siya magiging komportableng babae habang suot niya iyon. Pero naengganyo na rin siya dahil mukhang masarap sa pakiramdam ang telang iyon. Pagkatapos maisuot ang damit at makita niya ang kanyang sarili sa full-length mirror ay mapaawang ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwalang siya ang babaeng nasa salamin. Ibang-iba kasi ang kanyang itsura. Alam niya ang kasalanan na maging banidosa, ngunit hindi niya napigilan ng sarili na matuwa sa ayos niya. Ang ganda-ganda niya, lalo na marahil kung aalisin niya ang kanyang antipara. Wala pang 2 minuto ay kinatok na siya ni Steph. Let me see. Sabi nito, napangiti siya dahil hindi nito naikubli ang excitement sa tinig nito. Daig pa nito ang isang bata. Kinalas niya ang seradura ng pinto. Nang marinig nito iyon, ay ito na mismo ang humilas sa pinto pabukas. Tulad na naging reaksyon niya, umawang din ang bibig nito nang makita siya. Take off your glasses. My God, you look so pretty. Ngiti-ngiti siya kahit halos wala siya makita. Masarap sa pandinig ang sinabi nito. Hay nako, we need to get rid of those glasses. May kilala akong eye doctor. He did my LASIK. I'll have my secretary give your secretary the number. Nagbabasa siya ng dyaryo kaya alam niya kung anong procedure na tinutukoy nito. Okay, sabi na lamang niya kahit hindi pa niya sigurado kung magpapa-LASIK siya. Pag-aaralan muna niya ang bagay na iyon. Try on the rest of the clothes I gave you. Tumalima siya. Sa pagkakataong iyon ay mas excited na siya kung saan siya nag-umpisa. Natuklasan niyang bagay rin sa kanyang iba pang damit. Iyon din ang sinabi nito nang hingi niya ang opinyon nito. Hindi siya nangimbing bilhin ang lahat ng isinukat niya. Wala pa siyang credit card kaya cash muna ang ipinambayad niya. Kung sakaling kapusin siya ay dala naman niya ang ATM card niya. Sa tingin niya, malamang nga nakapusin siya sa pera dahil sa butik na iyon pa lamang ay muntik nang malimas ang baon niyang pera. Pero ayos lang dahil ayon din sa artikulo na nabasa niya, maituturing na investment ang mga damit. Paglabas nila ng butik na iyon ay suot na niya ang isa sa mga bagong damit niya. Ayaw kasi siyang tantanan ni Steph hanggat hindi niya nagagawa iyon. You know what else would look good on you? Maya-may wika nito. Nasa panibagong butik na sila at pinapasadahan ng mga clothes racks doon. What? A haircut. Sa tingin ko bagay siya ang page boy cut. Ganun na lamang ang inilingan niya. Ayoko. Baka magtampang buhok ko. Tumawa ito. Hindi. Basta akong bahala sa'yo. Duda pa rin siya. Pag-iisipan ko muna. Buong maghapon ay ginugol nila sa pamimili. Wala silang tigil sa paggalugad sa mga tindahan sa mall na iyon. Ang tanging pahinga lamang nila ay ang kumain sila sa tanghalian sa brunch baker. Nang sa wakas ay matapos sila ay pagod na pagod siya pero masaya. Pag uwi nila ng bahay ay halos hindi sila makamayaw sa pagbibitbit ng mga shopping bags. Sinalubong sila ng kuya niya. Hello love, bati rito ni Steph sa kakinintihan ito ng halik sa pisngi. Hi kuya, bati rin niya. Tila wala sa loob na tinanong siya nito. Ibabaling na sana uli nitong atensyon niya sa nobya ngunit biglang natigilan nito at saka napatingin uli sa kanya. Ikaw ba yan, Fiel? Kitang-kita niya sa mukha nito at nahimigan niya sa tinig nito ang di kapanipaniwala. Ako nga. You look great. Ipasunog mo kaya kay Manang mga lumang damit mo. Ayaw ko nang makitang suot mo pa mga yon. Is that understood? Tawa sila ng tawa ni Steph sa sinabi nito. Bagaman maagang pumasok sa Fiel sa AFFI kinalunisan ay matagal bago niya narating ang kanyang opisina. Iyon ay dahil maya't maya siya napapahinto sa paglalakad. Tuwing makakasalubong kasi siya ay pinupuri siya sa new look niya. Bukod sa bagong wardrobe ay bago rin ang ayos ng buhok niya. Nang nagdaang araw ay niyaya siya ni Steph na magtungo sa isang day spa at magpa-unlock naman siya. Nalaman niyang masarap palang ipamper ang sarili paminsan-minsan. Tuloy na ipangako niya sa kanyang sarili na hindi iyon ang una at huling beses na magtutungo siya sa ganung lugar.
Nasiyahan siya ng lubos sa mga pinaggagawa sa kanya, partikular ang facial, diamond peel at pure treatment sa kanyang mga kamay at paa. May salon din sa naturang establishmento at kinulit siya ng kinulit ni Steph hanggang sa makumbinsi siya nitong magpa-style ng buhok. Naisip niya kung sakaling hindi niya maiibigan ng gupit niya ay pwede naman siya magpahaba ulit ng buhok. Si Steph ang nagmando sa stylist kung paano aayusin ang kanyang buhok. Hinayaan na lamang niya ito at dahil may tiwala naman siya rito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.